Iyak. Ito ang sapot ng bangka na naglalarawan ng mga bangka. Ito ang trabaho rito. Ito ang palanggana ng tubig. Halimbawa, maari mo po bang ipinakikita sa akin ang iPad ko? Konektado na ba ito? Sige. Ganito ang magiging hitsura nito. Sabihin na lang natin na ito ang mismong tabernakulo at ito naman ang nagsisilbing pasukan dito sa loob. Narito ang hitsura ng santuario na nahahati sa iba't ibang bahagi sa ganitong paraan. Kaya naman, ang bahaging ito ay tinatawag na banal na lugar at ang dulo naman ay ang pinakabanal na lugar na tinatawag na banal na mga banal. Narito na ang paggawa, narito na ang dambana ng handog na susunugin. Ang pasukan ay palaging nasa silangang bahagi. Iyan ang iniutos ng Diyos. Kaya papasok ka ng ganito, sa pasukan. Ang unang bagay na makikita mo ay ang dambana ng handog na susunugin na may nagliliyab na apoy. At nalaman natin kahapon na iyon ay naglalarawan ng krus at ng nagbabayad sa alang sakripisyo ng ating Panginoong Hesus. Kaya naman, bilang isang karaniwang tao lamang, sa tuwing ikaw ay papasok sa loob ng banal na tabernakulo, dapat kang pumasok na mayroong dalang sariling handog para sa Panginoon, maging ito man ay isang hayop o kaya ay isang ibon, o marahil ay isang mahalagang handog na butil mula sa iyong ani. Kung kaya mo, kung mayroong kang kaya, maaari kang magdala ng toro o baka o kordero o tupa. Kung ikaw ay ganun kayaman sa pananalapi, maaari kang magdala ng pagong, kalapate o marahil isang handog na butil. Pero kahit ano pa man iyon, kailangan mo magdala ng handog. At kailangan yan ialay sa altar ng handog na susunugin. At kapag ginawa mo yon, anong gagawin mo? Kung hayop ito, anong gagawin mo? Dalhin mo ito sa palir. Sasabihin sa iyo ng pare na ipatong mo ang iyong kamay dito. Ipatong mo yung iyong kamay sa hayop. Anong sinisimbolo nito? Na ang iyong mga kasalanan ay inililipat sa hayop. At saka anong gagawin mo? Patayin mo si Adal. Ikaw ang dapat pumatay kay Adan, hindi ang pari. Hiniwa mo ang kanyang lalamunan at tinatanggap ng pare ang dugo. Tatanggapin ng pare ang dugo. Ang dugo ang banal na bahagi eh. Ang pare lamang ang humahawak ng dugo. Kaya patayin mo at tanggapin ng pare ang dugo at ibibisik ito sa altar. At saka ano ang gagawin mo? Puputulin mo, babalatan mo, di ba? Binalatan mo, Tom. Kailangan mong gawin ito linggo-linggo. Balatan mo ito, hiwain mo sa anim na bahagi, natatanggal ang ulo, ang apat na paa, at ang katawan. At hiwain mo ito, at pagkatapos itatapunan mo ito ng laman. Tama ba? Inaalis mo lahat ng at tinatapakan ng mga bituka. At pagkatapos ay kukunin ito ng pare at ilalagay sa apoy. Kaya kapag inihiga mo ang iyong ulo dyan, sinasabi mo, ang mga kasalanan ko ay inilipat na. Kaya sa madaling salita, sinasabi mo, ako ang hayop na iyon, tama ba? At pagkatapos ay papatayin mo ito at makikita mo, puputulin mo ito, makikita mo itong nagdurusa ng ganito. At pagkatapos ay susunugin ito. Dapat ikaw yan, pero namamatay na ang hayop kapalit mo. Kaya yan ang larawan ng nagbabayad sa lang sakripisyo ng ating Panginoong Heso Kristo. Amen. Kaya mo namang gagawin yan, di ba? At pagkatapos nun ay ang paggawa. Kaya tingnan mo ang direksyong ito, papasok ka ng ganito, at habang papasok ka, mas nagiging banal ito. Hindi kasing banal ang korte. Ang lugar na ito ay isang banal na lugar. At saka meron ka ng dakong kabanal-banalan. Minsan ito ay tinatawag na pinakabanal. Kaya habang papunta ka sa ganitong paraan, ito ay lalong nagiging banal. Sige, kaya ang unang bagay na kailangan mong gawin upang makapasok sa santuario ng Diyos ay kailangan mong humarap sa dambana ng handog na susunugin. Kailangan mong alisin ang iyong mga kasalanan. Hindi ka maaaring pumasok doon na dala ang mga kasalanan mo, di ba? At sa dambana ng handog na susunugin, ang iyong mga kasalanan ay inaalagaan. Kaya iyan ay tumutukoy sa krus ni Hesus Kristo. Yan ang unang hakbang. Yan ang ating pagpasok sa presensya ng Diyos, di ba? Kung wala si Jesus, hindi tayo makakalapit sa kanyang presensya. Kung wala sa atin ang dugo ni Kristo, hindi tayo makakalapit sa kanyang presensya.
Kung walang krus, hindi tayo makakarating sa presensya ng Diyos. Ang pangalawang bagay ay ang hugasan. Laver. Ngayon, dumako tayo sa ating handout. Ang laver ay isang bilog na palanggana na naglalaman ng tubig na ginagamit ng mga pare sa paghuhugas ng kanilang mga kamay at paa. Ito ay matatagpuan sa pagitan ng altar ng handog na susunugin at ng tolda ng kapisanan. Kaya ano ang ibig sabihin ng laver? Una, ang tubig ay sumisimbolo sa kapangyarihan ng salita ng Diyos na maglinis at magpabanal. Sinasabi sa Efeso 5 versikulo 26 upang kanyang pakabanalin siya na nilinis niya sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. Sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig gamit ang salita. Kaya ang tubig sa espiritual na paraan ay gumaganap na parang, pasensya na, ang salita ng Diyos sa espiritual na paraan ay gumaganap na parang tubig at nililinis tayo nito araw-araw. Kaya bakit kailangan natin ng paglilinis muli pagkatapos nating matanggap ang kapatawaran at pagbabayad sala sa pamamagitan ng krus ni Hesukristo? Bakit kailangan natin ng paglilinis muli? Dahil alam mo, mula sa karanasan, dapat ninyong lahat malaman na kahit na mayroon tayong krus ni Jesus, kahit na pinatawad na tayo ni Jesus, hindi pa rin tayo perpekto, tama ba? Nakakagawa pa rin tayo ng mga kasalanan. Nagkakamali pa rin tayo. Ngunit ang krus ni Jesus ay nagbayad sala para sa lahat ng mga kasalanang iyon, nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Kaya kapag tayo ay nagkamali, kailangan lang nating manalangin sa pangalan ni Jesus at magsisi. Ang pananalangin sa pangalan ni Jesus at pagsisisi ay parang paghuhugas sa tubig. Iyan ang pangalawang punto, di ba? Ang tubig ay simbolo ng pagsisisi ng mga banal na tumanggap ng biyaya ni Jesus. Kahit napatawad na ang ating mga kasalanan sa dugo ni Kristo, dapat araw-araw suriin ng santo ang kanyang puso sa salita ng salita. Ang salita ng Diyos ang ating salamin. Dapat nating pagnilayan ang salitang iyan at tingnan kung ano ang mali sa atin. Hindi mo titignan ang sarili mo sa salamin at makikita mo ang bagay na ito rito mismo at makikita mo ito. At lalabas ka lang na hindi tinatanggal yan sa mukha mo. Buong araw pinagtitinginan ka ng mga tao, parang ano ba yan nasa mukha mo? Tama? Kaya ang salita ng Diyos ang ating salamin. Ang ating panalangin ng pagsisisi ay siyang tubig na naglilinis sa atin. Kaya tandaan mo ang sinabi ni Jesus kay Pedro, di ba? Tingnan ng Juan, Kabanata 13, versikulo 10. Sinabi sa kanya ni Jesus, ang naligo na ay hindi na kailangang hugasan pa maliban sa kanyang mga paa, sapagkat siya ay lubos na malinis. At kayo malinis, ngunit hindi lahat sa inyo. Kaya itong sinasabi ni Jesus, dahil sa krus ni Jesus, nalinis tayo ng kanyang dugo. Pero sa paglakad natin sa mundo, nadudumihan ng ating mga paa, di ba? Kaya pag uwi natin, anong gagawin natin? Naghuhugas kami ng mga paa, kaya hinugasan ni Jesus ang paa ng mga disipulo, tama? Gamit ang tubig. Kailangan natin ito. Malinis kami, pero nadudumihan din ang aming mga paa, kaya dapat itong hugasan ng tubig. At ang tubig na iyon ay salita at panalangin. Ang salita ng Diyos ay ating tubig. Araw-araw, dapat nating linisin ang ating sarili gamit ito. Araw-araw, kailangan nating hugasan ang ating mga sarili sa pamamagitan ng panalangin ng pagsisisi at sa pangalan ni Jesus. At pangatlo, ang paghuhugas sa tubig ng paggawa ay sumisimbolo sa ating binyag na siyang nag-uugnay sa atin sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo, hindi ba? Nabautismuhan na tayo sa tubig, di ba? Kaya sinasabi sa Roma 6:3-4, o hindi ba ganinyo nalalaman na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Kaya nailibing tayo kasama niya sa bautismo, sa kamatayan, upang kung paanong si Kristo ay nabuhay muli mula sa mga patay, sa kaluwalhatian ng Ama, tayo ay makalakad sa panibagong buhay. Kaya, pagkatapos nating madaanan ang dambana ng handog na susunugin, kailangan nating linisin ang ating mga sarili sa tubig na nasa hugasan upang makapasok sa banal na dakong. Kaya ngayon, pumunta tayo sa banal na lugar. Ano ang hitsura ng banal na lugar? Ito ay karaniwang ang mga dingding ng banal na lugar at ng mga banal na volley ay karaniwang gawa sa mga tabla. Ganito, mga board, gawa sa kahoy na akasya na binalutan ng ginto, pinagsama-sama, parang mga piyesa ng Lego, di ba?
Kaya naman sa sitwasyong ito, mayroon kang tatlong pader, di ba? Mayroon kang tatlong pader na nakatayo. At paano naman ang kisame, bubong? Ang mga ito ay nagsisilbing mga pantakip sa mga kurtina at iyan ang magiging paksa ng ating pag-aaral sa araw na ito. May apat na kurtina at pantakip na tumatakip sa itaas na tumatayo bilang pinakabubong at kisame ng istruktura. Okay, numero? Bakit naka-on si Siri dito? Hindi ba't hindi naman Siri ang itinatawag ko sa'yo? Ang numero uno ay tinatawag na panloob na kurtina, ang numero dalawa ay tinatawag na panlabas na kurtina. At pagkatapos, ang bilang tatlo ay tinatawag na pantakip para sa tolda, at ang bilang apat ay tinatawag na pantakip sa itaas. Kaya pag-aaralan natin ang apat na pantakip sa itaas, ang mga kurtina at ang mga pantakip. Kaya may apat na kurtina o pantakip sa ibabaw ng tolda ng kapisanan, tama ba? Kaya ang pinakaloob ay tinatawag na panloob na kurtina at ito ay gawa sa pinong lino na hinabi at sinulid na asul, lila at iskarlata. Okay? Kaya gawa ito sa apat na magkakaibang materyales, tama ba? Pinong lino, asul, lila at iskarlata. Sige, kaya anong itinuturo sa atin ng panloob na kurtinang ito? Nandiyan palang litrato sa headphones mo, di ba? Nakikita mo ba ang mga larawan? Kaya, balikan natin ang nakatutubos na makasaysayang kahulugan ng mga kurtina at pantakip. Ang panloob na kurtina ay sumisimbolo sa langit. Kaya kapag pumasok ka sa loob ng banal na lugar at tumingila ka, ang tanging nakikita mo ay ang panloob na kurtina. Yan ang makikita mo mula sa loob kapag tumingala ka sa itaas. Kaya ito ay sumisimbolo sa langit dito mismo. At anong larawan ang binurda sa panloob na kurtina? Mga kerubin, tama. At kaya nga natin sinasabi na ang panloob na kurtinang ito ay sumisimbolo sa langit dahil ano ang nagbabantay sa daan patungo sa paraiso, patungo sa hardin ng Eden? Mga kerubin, tama ba? Tandaan ang Genesis, Kabanata 3, versikulo 23 at 24. Nang palayasin ng Diyos sina Adan at Eva palabas ng hardin ng Eden, naglugay siya ng mga kerubin. Doon upang bantayan ang daan patungo sa punong kahoy ng buhay. Kaya ang mga kerubin ay yung nakikita mo pagpasok mo sa langit. Kaya sa panloob na kurtina, naroon ang mga kerubin. Kaya ang panloob na kurtina ay sumisimbolo sa langit. At saka sa ibabaw niyan ay ang panlabas na kurtina. Tama ba? Ang panlabas na kurtina ay gawa sa balahibo ng kambing. Balahibo ng kambil. Sa Israel, ang mga kambing ay karaniwang itim ang kulay. Kaya ang panlabas na kurtina ay ito. Okay? At ang balahibo ng kambing na ito ay ang pangunahing materyales na ginagamit nila sa proseso ng pagbubuo ng mga sako. Alam mo ba yan? Nakarinig ka na ba ng tungkol sa sako? Saan lumilitaw ang sakrok? Kailan ka nagsusuot ng sako sa Biblia? Kapag nagdadalamhabi ka, O pagsisisi, tama ba? Kapag nagdadalamhati ka sa pagkamatay ng isang tao, kapag nagdadalamhati ka para sa isang pambansang trahedya o nagsisisi, nagsusuot ka ng sako at nakauto sa alikabok at abo, tama ba? Kaya ang ginawa nila ay gumawa sila ng isang buntong ng alikabok at abo sa lupa. Uupo ka rito na nakasuot ng sako at ikaw ay magtapon ng alikabok at abo sa ibabaw mo upang simboluhin ang matinding kalungkutan at pagdadalamhati kapag may matinding trahedya. Kaya ang sako na iyong isinusuot ay gawa sa balahibo ng kambing. Itim nito. Kaya ang panlabas na kurtinang ito ay pareho rin. Gawa ito sa balahibo ng kambing. Parang sako. Kaya kung titingnan mo ang handout mo, Mateo 11:21, inilagay ko lang ang talatang iyan bilang halimbawa kung paano sila nagsisisi, nakasuot ng sako at abo, tama ba? Kaya ang panlabas na kurtina rito na gawa sa mga kambing, ang itim na panlabas na kurtinang ito ay sumisimbolo sa pagsisisi ng mga tao.
Kaya tayo, bilang mga Kristiyano, bilang bayan ng Diyos, dapat tayong lahat ay magsuot ng spiritual na sako. At kung titingnan mo sa Apokalipsis Kabanata 11, binabanggit doon ang dalawang saksi. Tama ba? Ang dalawang saksi. At sila ay nakasuot ng sako at sila'y nanghula sa loob ng 3.5 taon. Ang sako ay sumisimbolo sa pagsisisi ng bayan ng Diyos. At ang pagsisising ito ay hindi lamang para sa ating sarili, hindi para sa atin bilang bayan ng Diyos. Tayo ang maharlikang pagkasaserdote. Sabi sa unang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 9, lahat ng mananampalataya ngayon ay ang maharlikang pagkasaserdote. Bilang mga maharlikang pari, tayo'y nakasuot mang sako. Magsisi para sa ating mga kasalanan. Hindi lang para sa atin, kundi pati sa kasalanan ng mundo. Kaya dapat tayong malungkot dahil sa kasalanan ng mundong ito. Pagmasdan ng mundo, makikita mo kung gaano kaluba ang kasalanan nito. Dapat talaga tayong magluksa dahil dyan. Okay? Yan ang aming sako. Kaya ang pangalawang patong, ang panlabas ng kurtina, ay itong itim na gawa sa balahibo ng kambing. Sumisimbolo ito ng ating pagsisisi. At saka sa ibabaw niyan ay ang pantakip para sa tolda. At anong kulay yun? Kulay yon. Pula. Kinulayan ito ng kuya. Kaya ang ikatlong sapi na pantakip ay kinulayan ng pula. Anong naalala mo rito? Ang dugo. Kay Kristo, tama ba? Dugo yon. Kaya kapag tayo ay tunay at taus-pusong nagsisisi sa ating mga kasalanan, tulad ng itim na balahibo ng kambing, saka tayong tinatakpan ni Jesus ng kanyang dugo. Kapag tunay at tapat tayong nagsisisi nang may pagkawasak sa ating mga puso, doon tayo tinatakpan ng dugo ni Jesus. Kaya sabi sa Isayas, Kapitulo 53, versikulo 5, siya ay sinaksak dahil sa ating mga pagsalangsang. Dinurog sa ating sala, nasa kanya ang parusang pampagaling, at sa kanyang latay ay gumaling tayo. Dayan din sa Levitico, Kapitulo 17, versikulo 11, tingnan natin ito. Ano ang nagbabayad sala para sa ating mga kasalanan? Dugo yan, di ba? Sapagkat ang buhay ng nilalang ay nasa dugo at ibinigay ko ito sa inyo upang itubo sa inyong mga kasalanan sa ibabaw ng dambana. Ang dugo ang siyang tumutubos para sa buhay ng isang tao, di ba? Ito ang dugo na maaaring magtubos sa atin. Dahil ang buhay ng nilalang ay nasa sinapupunan. At pagkatapos, sa wakas, pang-apat, ang huling pantakip ay tinatawag na pantakip sa itaas. Yan ang tawag dyan, yung pantakip sa itaas. At ang pantakip na ito sa itaas ay gawa sa balat ng porpoise. Yan ang nakasaad sa Exodo 26, versikulo 14. Gawa ito sa ano? Balat ng porpoise. Wala akong ideya kung ano iyon. Kama? Pero malamang, isa itong uri ng hayop sa dagat. Sige. Parang sea otter, siguro. Bakang daga? Ano ang baka dagat? Wala akong ideya. Hindi ko nga kilala ang land cow. Kumain ako ng isa kahapon para sa hapunan. Napakagaling. Oo, napakagaling. Kita mo, ang sigla ko ngayong umaga. Kaya itong porpoise, ang orihinal na salitang Hebreo, hindi natin talaga alam kung ano ito. Parang sea otter, sea cow. Pero kahit ano pa man iyon, water resistant naman talaga ang balat nito, di ba? Hindi tinatabla ng tubig ito. Yan ang mahalagang bahagi. Hindi ito tinatabla ng tubig. Kaya ang pangwakas na pantakip. Hindi tinatabla ng tubig. Hindi tinatabla ng tubig. Iyan ang mahalagang bahagi nito. Malamang na ito ay napakakapal at matibay at hindi tinatabla ng tubig. Panlaban sa tubig. Kaya sapat ang tibay nito para makayanan ng hangin at mga bagyong buhangin sa disyerto.
At ito ay hindi tinatablan ng tubig, kaya kapag umulan o kapag naipon ng hamog dito, hindi ito tumatagos papasok sa banal na lugar. Ginagawa nitong hindi tinatablan ng tubig, tama ba? Naalala mo ba ang usapan natin tungkol sa arka ni Noe? Bakit nga ba hindi ito pinapasok ng tubig? Itayo. Ang pitch, di ba? Ang pitch. At ang salitang Hebreyo para sa pitch ay kopar. Kopar. Itayo. Ang salitang Hebreyo para sa pitch ay kopar, na nagmula sa salitang Hebreyo na kopar, na ang ibig sabihin ay takpan. Sige. Kaya tulad ng alkitran na tumakip sa kaban upang gawin itong hindi tinatablan ng tubig, ang takip na ito sa itaas ay tumatakip sa banal na santuaryo upang gawin itong hindi tinatablan ng tubig. Ibig sabihin ay ang tubig ng mundo, ang mga kasalanan ng mundong ito ay hindi lulubog. Okay, kaya may apat na takip na tumatakip sa santuaryo, tama ba? At lahat ng ito ay tumutukoy kay Hesukristo. Siya ang siyang sumasakop sa atin. Siya ang siyang sumasakop sa atin. Kaya ang kailangan nating matutunan mula rito ay ito. Tayo ay natakpan ng katuwiran ni Kristo at ang ating mga kasalanan ay pinatawad na. Kaya bilang mga taong tinakpan ni Kristo, ano ang kailangan nating gawin? Kailangan nating takpan ng isa't isa ngayon. Karamihan sa mga tao, anong gusto nilang gawin? Mahilig silang magbunyag at magbunyag ng iba, hindi ba? At chismis? Alam mo, si ganito ang gumawa nito. Nako, ginawa niya ito. Gusto nating ilantad ang kanilang mga kasalanan at pagchismis tungkol dito. Tama ba? Kabaliktaran talaga yan ng kung paano. Ang mga taong tinakpan ni Kristo ay dapat mabuhay. Hindi natin kailangang magbunyag, kundi magtago. Kailangan nating takpan ng isa't isa. Ganong dapat mamuhay ang mga Kristiyanong natakpan ng pag-ibig at dugo ni Kristo. Kaya tingnan natin ang dalawang talata, isa mula sa lumang tipan, isa mula sa bagong tipan. Una, tingnan natin ang Kawikaan 10, talata 12. Sinasabi po sa atin sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 10, versikulo 12. Amen. Tama po ba yon? At itong tanong, ano nga ba talaga ang siyang sumasaklaw sa lahat ng ating mga kasalanan? Pag-ibig. Ayan na. Ang pag-ibig ay sumasaklaw sa lahat. At pagkatapos, sa bagong tipan, dumako tayo sa unang Pedro 4:8. 1 Pedro. Unang Pedro Kapitulo 4, versikulo 8. Sabay tayo magbasa. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng lubos, sapagkat ang pag-ibig ay sumasaklaw sa maraming bagay. Amen. Bilang mga tinakpan ni Kristo, anong dapat nating gawin? Magmahalan tayo. Ano? Amen? Amen. Ayaw mong takpan? Amen. Kailangan mong magtakip? Amen? Amen. Salamat. Sige, yan ang takip ng santuaryo. Ayon, pumasok na tayo sa loob. Kung papasok ka sa banal na lugar, ano naroon? Tatlong bagay, di ba? Mayroong tatlong mahahalagang bagay. Kung papasok ka sa loob, ito ang iyong makikita. Halika at tingnan natin dito sa bahaging ito. Kaya kung papasok ka sa loob ng ganito, mayroon itong tatlong bagay sa banal na lugar. Habang papasok ka, kung papasok ka ng ganito sa iyong sa kanang bahagi ay ang hapag ng tinapay ng presensya. Sa iyong kaliwang bahagi ay ang gintong kandelero rito sa ibaba.
At nasa harap mo mismo ang altar ng insenso. Okay? Kaya may tatlong bagay sa loob ng banal na dako. Ang mesa ng tinapay ng presensya, ang ginintuang ilawan, at ang altar ng insenso. Okay? Kaya pag-aralan natin ang bawat isa sa mga yan, isa-isa. Ang una ay ang gintong patungan ng lampara. Alam natin kung ano ang itsura ng golden lampstand, di ba? Menorah ang tawag dyan, di ba? At ilang lampara ang mayroon nito? Pito, di ba? Parang ganon. May isang pangunahing tangkay dito mismo sa gitna at pagkatapos ay tatlong sanga. Lumalabas yan ng ganito. Tatlo sa isang gilid, tatlo sa kabilang gilid. Itong lampara lahat-lahat. Ito ay gawa sa purong ginto. Isang bukol ng ginto. Mayroong itong tangkay sa gitna na may tatlong sanga sa bawat gilid. Ang pitong lampara ay sumisimbolo kay Jesus Kristo na siyang ilaw ng sanglibutan, di ba? Ang bilang na pito ay isang perpektong numero, kaya ipinapakita nito na ang liwanag ni Kristo ay perpekto at maayos. Simbolo ang pitong lampara ng tawag sa mga banal na maging ilaw. Sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 14, ilaw kayo ng sanlibutan. Ang lungsod sa burol ay hindi maitatago. Sabi sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 16, paliwanagin ang inyong liwanag upang makita ang inyong gawa at luwalhatiin ang inyong Ama sa langit. Ipapaliwanag ko pa ito. Ang mga lamparang ito, okay? Anong kailangan mong gawin? Dito upang ito ay sindinan, anong kailangan mong ilagay dito? Lamis? Purong langis ng oliba? Sige, purong olive oil. At kapag nabuhos mo na ang langis dito, maaari mo nang sindihan ng mitsa na nakalagay dito at ito ay magliliyab ng maliwanag. Tungkulin ng pare na pangalagaan ang mga ilawan na ito, umaga at gabi, 2 beses sa isang araw. Kailangan mo tong putulin, kailangan mo tong lagyan ng langis, siguraduhin hindi mamamatay ang ilaw. Gaano katagal nakabukas ang ilaw na ito? Lagi, tuloy-tuloy, di ba? 24 oras, bawal itong mamatay. Ito lang ang liwanag sa loob ng banal na lugar. Kung mawala yon, madilim na. Walang bintana, di ba? Dapat nakabukas ang lamparang ito ng 24 na oras sa isang araw. Tungkulin ng pare na pangalagaan ang mga lamparang ito upang magliyab ang mga ito ng maliwanag. Kaya paano ito naangkop sa ating ngalaman? Tayo ang ilaw ng mundo di ba? Pero paano nga ba natin ito gagawin? Halina at samahan ninyo akong basahin at pag-aralan ang nilalaman ng Aklat ng Kawikaan, Kabanata 20 sa talata 27. Muli, ating basahin ang mga Kawikaan, Kabanata 20 sa talata 27 para sa ating gabay. Meron ka bang ibang version? Oo, nandito ako. Sige, ayan na. Basahin natin ito ng sabay-sabay. Tanda na, simulam. Ang espiritu ng tao ay ilawan ng Panginoon. Hinahanap ang lahat ng kaibuturan ng kanyang puso. Kaya ano ang ilawan ng Panginoon? Ang espiritu ng tao ay ilawan ng Panginoon. Ang iyong espiritu ay lampara ng Diyos. Sige, okay ba? Ang iyong espiritu na. Walang ganyang espiritu ang aso mo. Walang ganyang espiritu ang pusa mo. Ikaw lang ang may ganong espiritu. Ikaw at ako lamang ang maaaring maging mga lampara ng Diyos. Kaya hayaan mong ipaliwanag ko ito ng ganito. Gaya ng sabi ko, may lamparang humahawak parang sisidlan na humahawak ng tubig. Hindi ng tubig, ng langis at ng piluka. Tama ba? At kung may langis dito, pwede mo itong sindihan at magliliyab ito ng maliwanag. Tama ba? Kaya ang ating espiritu, ang espiritu ng tao, ay parang lampara. At ang espiritu ng Diyos ay parang langis ng oliba. Tama ba? Ang parehong langis ng olibo ang ginamit upang pahira ng mga pare, propeta at hari. At kapag pinahiran mo ng langis ang saserdote o ang propeta at ang hari, ano ang sinisimbolo nito? Sumisimbolo ito ng pagpapahid ng espiritu. Tama? Kaya ang langis na iyon ay sumisimbolo sa espiritu ng Diyos. Kaya ang ating espiritu ay maaari lamang magmingas ng maliwanag bilang liwanag ng sanlibutan kapag ito ay puspos ng espiritu ng Diyos. Amen? Amen. Pero kung walang laman ito,
Kung walang langis dito, ano mangyayari? Walang lampara, walang liwanag, walang silbi ang lamparang yan. Madilim. Kaya ang espiritu ng tao ay ang sisidlan. Yan ang makakatanggap ng espiritu ng Diyos. At kapag pinagsama ang dalawa, sisikat nito ang kaluwalhatian ng Diyos bilang liwanag ng sanlibutan. At yun ang tungkulin ng pare. Para matiyak na puno ito ng langis, ang mitya ay pinutol ng maayos upang magliyab ito ng maliwanag. At tayo bilang mga maharlikang pagkasasaserdote, tungkulin natin ito ngayon. Tungkulin mo yan at tungkulin ko. Ito ang ginagawa namin dito mismo. Pinupuno natin ang ating mga sarili ng langis ng Diyos. Nagpapagupit kami ng aming mga piluka. Sinisiguro naming maliwanag ang aming mga lampara. Amen. Ito ang pinakamahalagang magagawa sa ating buhay. Alagaan ang iyong kaluluwa para magningas ito ng maliwanag sa langis ng Diyos, ang Espiritu niya. Amen? Amen. At pagkatapos, parang naroon ang gintong kandelero at sinasabi ng Biblia na dapat itong magliwanag sa harap nito. At anong nasa harap nito? Ano ang nasa harap mismo ng ginintuang kandela? Ang hapagkainan ng tinapay ng presensya. Sige, ang hapagkainan ng tinapay ng presensya ay nasa harap mismo. Kaya naman, ang finag ng ginintuang araw ay sumisikat sa ibabaw ng mesa ng mahahabang sinulid ng mga pagtataksil. Ang mesa ng tinapay na handog ay 2 siko por 1 siko. At ito ay 1.5 siko ang taas. Mayroon itong 2 salansa ng tinapay, 6 sa bawat isa, 12 lahat. Nakatagilid ba ito? O nakapatong? Nakapatong-patong, oo. Dahil kung mag-online ka, may mga larawan na nakatagilid ang mga ito. Pero ganito ang hitsura. Ito lang ang paraan. Alam mo ba kung paano nalaman niyon ni Reverend Eric Van Park? Inilalarawan ng Biblia kung paano mo iluluto ang tinapay na ito at inilalarawan itong mayroong itong mga sukat kung gaano karaming harina ang gagamitin mo. Kaya nga inihurno niya talaga ito. At napakalaki nito. Hindi naman pwedeng nakasalansan ito ng patagilid. Masyadong malaki ang ganung laki ng tinapay. Pero minsan, kung mag-online ka, may makikita ka mga litrato, ganyang kalaki yung tinapay. Mayroong 12 sa aniha. Hindi nila nabasa ng mabuti ang Biblia. Kaya dapat ganito. Nakapatong-patong, 6 sa bawat tumpok. At ang tinapay na ito ay pinapalitan ng bagong, mainit na tinapay tuwing Sabat. Tuwing umaga ng Sabat, pumapasok ang pari na may dalang bagong mainit na tinapay at pinapalitan ito. Kaya tuwing araw ng Panginoon, mga pastor, tuwing araw ng Panginoon, nagdadala kami ng mainit na tinapay tuwing umaga, di ba? Ikaw ba? Abar, dapat mo namang gawin yan. Mainit na tinapay na may salita ng Diyos. Amen? Tuwing araw ng Panginoon, nagdadala kami ng mainit na tinapay ng salita ng Diyos. Kaya ang tinapay dito ay sumisimbolo sa salita ni Hesukristo. Sinabi ni Jesus, ako ang tinapay na galing sa langit, hindi ba? Ang tinapay na ito ay tinaguriang walang hanggang tinapay. Sa Biblia, kilala rin itong tinapay na walang humpay. Pero ang ibig sabihin, hindi ito dapat kailanman putulin. Kailangan itong magpatuloy. Kailangan nandun ito. Kailangan itong magpatuloy. Ang salita ng Diyos ay dapat na patuloy na ibigay sa ating mga buhay. Gayon din, ang 12 tinapay. Sumisimbolo sa 12 tribo ng Israel. At sa panahon ng bagong tipan, sino ang bagong Israel? Ang simbahan, di ba? Amen? Tayo ang bagong Israel. Amen? Amen. Salamat. At ang 12 tinapay ay dapat ilagay sa harap ng gintong kandelero. Ang kandelero ang siyang magbibigay liwanag sa 12 tinapay. Ang ibig sabihin niyan ay tayo bilang bagong Israel ay dapat laging mamuhay sa harap ng liwanag ni Kristo. Dapat tayong laging mamuhay ng malinaw sa harap ng liwanag ni Kristo.
Maari bang tingnan ng ika-6, versikulo 25 at 26? Mula sa mga bilang kabanata 6, mga talata 25 at 26. Ito ang basbas ang lumang tipan. Ganito, ang pagsambang Hudyo ay nagdapo sa basbas na ito. Ang nangunguna, ang pare, mataas na pare ang magsasabi ng basbas na ito, kaya sabay-sabay natin itong basahin. Handa na? Simulan, paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at maging mahabagin sa iyo. Itaas nawa ng Panginoon ang awiting ito sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Amen. Kaya't naway mabuhay tayong lahat sa harap ng liwanag ng ating Diyos. Amen. At pagkatapos, pangatlo, naroon ang altar ng insenso. Ang altar ng insenso. Matatagpuan ang altar ng insenso. Saan? Sa harap mismo ng belo na naghihiwalay sa dakong kabanal-banalan mula sa dakong kabanal-banalan. Sa harap mismo. Kaya ang altar ng insenso ay may dalawang bahagi. Ganito. Nakikita mo ba yan dyan sa likod? Kaya iyon ang altar. At sa ibabaw ay ang tinatawag na insensaryo. Okay, itong insensaryo ay naglalaman ng insenso. At sa mga butas dito, lalabas ang usok mula rito. At ganun yon dadalhin ng mataas na saserdote. Kailan niya ginamit yun? Sa araw ng pagbabayad sala, isang araw ng taon. Nang pumasok siya sa dakong kabanal-banalan, dala niya ang insensaryo. Kaya't ang ulap ng usok na nagmumula rito ay tatakpan ang kaba ng tipan. Dahil kung hindi, at kung nakita niya ang kaba ng tipan, ano ang mangyayari? Mamamatay siya. Kahit ang mataas na saserdote ay mamamatay. Okay? Yan ang insensaryo. Kaya ang altar ng insenso. Anong ibig sabihin nito? Ano ang ibig sabihin ito? Ano ang insenso? Ayan na. Dumako tayo sa pahayag. Nasa handout mo na lahat yan, di ba? Pahayag, Kabanata 5, versikulo 8. Maaari ba tayong magbasa ng sabay? Handa na? Simulan. Nang makuha na niya ang toro ng 4 na nilalang, at ang 24 na matatanda ay sumamba sa kordero. Bawat isa ay may alpa at gintong mangkok na puno ng kamangyan, ng mga panalangin ng mga banal. Panalangin ng mga banal, ito ang aming dasal. Gaya ng usok ng insensong pumapailan lang, ang ating dalangin ay umaakyat sa langit. Na yan, isang tanong para sa iyo. Malinaw nating nakita na ito ay nasa loob ng kabanal-banalan, sa labas ng kabanal-banalang lugar, tama ba? Sa harap lang ng belo, di ba? Ngunit ating balikan ang Hebreo, Kabanata 9, mga bersikulo 3 at 4. Mga Hebreo, Kabanata 9, bersikulo 3 at 4. Maingat nating pag-aralan ng talatang ito. Sa likod ng ikalawang tabing ay ang bahagi ng tabernakulo na tinatawag na kabanal-banalan ng mga banal, tama ba? Na mayroong gintong insensaryo at ang kaban ng pipa na nababalutan ng ginto sa lahat ng panig, na kinaroroonan ng gintong sisidlan na may mana, ang tungkod ni Aaron na namulaklak, at ang mga tapyas ng pipan. Kaya anong mali sa talatang ito? Ano ang mali sa talatang ito? Nasa loob ng insenso? Ano? Ang insenso ay nasa loob ng dakong kabanal-banalan. Oo, yun ang nakasaad, di ba? Sinasabi nito na ang ginintuang sensor na siyang altar ng insenso ay nasa loob ng kabanal-banalan. Tama ba yan? Hindi, di ba? Kaya anong nangyayari dito? May mali ba rito? Ang Biblia ay gumagawa ng isang malaking pagkakamali. Kaya ngayon ay ano nga ba ang gagawin natin sa talatang ito na nakasulat?
Meron bang anumang ideya? So ang ibig mong sabihin ay pagkamatay ni Kristo, tama? Kasi nang mamatay siya, napunit ang tabing. Oo, pero sinasabi nito sa likod ng ikalawang tabing, tama ba? Sa likod ng pangalawang belo. Kung napulit na ang belo, wala nang belo pa. Sinasabi nito sa likod ng ikalawang tabing. Nagpahiwatig ako sa iyo nito nang ipaliwanag ko ang tungkol sa mataas na saserdote. Kaya tinutukoy nito ang pagpasok ng mataas na saserdote sa kabanal-banalang lugar sa araw ng pagdurusa, dala-dala niya ang insensaryo. Kaya kadalasan ang insensaryo ay nasa labas, mulit sa araw na iyon ay pumapasok ito sa loob. Nasa labas ang sensor na iyan, pero ang function nito ay nasa loob. Maari itong pumasok at lumabas. Ito lamang ang tanging bagay na pumapasok at lumalabas sa lahat ng mga banal na bagay. Sige, kaya ano ang itinuturo nito sa atin ngayon? Itinuturo nito sa atin na ang mga panalangin ng mga santo, kahit na tayo'y nabubuhay dito sa lupa, ay mga panalangin ng mga santo na naniniwala kay Hesukristo. Kung mananalangin ka sa pangalan ni Kristo, anong mangyayari? Saan mapunta ang panalangin mo? Ang panalangin namin? Papasok sa dakong kabanal-banalan. Ang ating panalangin, kahit na narito tayo sa lupa, ay maaaring makapasok sa presensya ng Diyos. Ipinapakita nito sa atin ang kapangyarihan ng ating panalangin. Tama ba? Naniniwala ba kayo dyan? Kapag tayo'y nananalangin, sa pangalan ni Kristo, ang ating panalangin ay maaaring makapasok sa dakong kabanal-banalan, sa langit, sa trono ng biyaya, sa presensya ng Diyos. Ama, ibig sabihin, pwede rin natin itong pasukin balang araw, di ba? Makikita rito ang kapangyarihan ng panalangin. Nasa lupa tayo, ngunit ang ating panalangin ay umaabot sa Diyos. Amen? Kaya huwag kang sumuko sa panalangin. Kailangan nating manalangin sa lahat ng oras. Ang insensaryo, lagi ba itong nasusunog? Oo, palagi. Kaya't nung pumasok ang pari upang asikasuhin ang gintong kandelero, siya rin ang aasikaso sa insenso. Sinindihan din niya ang insenso. Kaya ang banal na lugar ay dapat na mag-aral ang mga magulang. Oo,